lumabas ang pelikula noong taong 1974 kasama ang isang pamilya ng isang gumagawa ng wax sculpture na tila nag-aalmusal. Hindi nagtagal, pumasok ang ama sa silid na bitbit ang kanilang pangalawang anak na buong lakas na lumalaban para makawala sa kanyang pagkakahawak. Ang mga magulang na malalaman natin ngayon ay napakamapang abuso ay patuloy na marahas na itinali ang bata sa isang upuan. Pagkatapos ay lumipas tayo sa kasalukuyang araw sa isang grupo ng mga young adult na aalis na para sa kanilang road trip upang manood ng sports game. Nandyan si Carly ang palaban, si Paige ang mapang-akit at malandi, si Wade ang protective na boyfriend, si Nick ang bad boy twin ni Carly, si Blake ang token black friend na nobyo ni Paige, at si Dalton ang manyak at palabirong kaibigan na mahilig mag-video ng barkada. Ang grupo ng magkakaibigan ay sumakay sa dalawang magkaibang sasakyan at nagsimulang bumiyahe. Pagkalipas ng ilang oras, iminungkahi ni Paige na dapat silang huminto sa isang lugar para sa gabi at magpahinga. Pumili sila ng liblib na lugar sa gitna ng kakahuyan para magtayo ng kampo. Hindi nagtagal, isang bugso ng hangin ang umihip sa kanilang direksyon at ang grupo ay nagsimulang makaamoy ng mabahong amoy na nagmumula sa kakahuyan. Nagpasya silang i-dismiss ito sa ngayon at magpatuloy na magsaya. Hanggang sa mangyari ito, ang pagdating ng truck ay nagpahinto sa kanilang selebrasyon at ang grupo ay humiling sa driver na lumabas ng truck, ngunit hindi ito tumugon. Kahit ibato na ni Nick ang bote, ayaw pa ring lumabas ng driver. At pagkatapos ng ilang sandali, umalis ang truck. Nang maglaon ng gabing iyon, nang natutulog ang grupo, kinuha ng isang hindi nakikitang figura ang kamera ni Dalton at sinimulang kunan ang mga ito. Ang mga banayad na ingay ay gumising kay Carly na agad na pumunta upang mag-imbestiga. Gayunpaman, wala siyang nakita. Sa umaga, tila hindi mahanap ni Dalton ang kanyang kamera. Hindi siya pinapansin ng grupo at nagpatuloy na maghanda para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Nang malaman nila na hindi umaandar ang sasakyan ni Wade dahil nasira ang fan belt nito. Habang ang mga lalaki ay nananatili sa kampo, sina Carly at Paige ay nasa kakahuyan. Muling umihip ang hangin, kasunod ang mabahong amoy. Sa pagtataka, nagpasya si Carly na mag-imbestiga. Ngunit pagkatapos, tila ang mabahong amoy ay nagmumula sa isang hukay na puno ng nabubulok na mga hayop. Mas malala pa, nakita ni Carly ang kamay ng isang tao na nakausli. Siya ay sumigaw sa takot habang ang mga lalaki ay sumukot sa kakahuyan upang tulungan siya. Nang makabalik si Carly sa ligtas na lugar, may dumating na truck at huminto sa tapat nila. Ang driver ay nagpatuloy sa walang ingat na pagtatapon ng higit pang mga labi ng hayop sa hukay hanggang sa tawaging siya ni Wade tungkol sa nakausling kamay, kaya nagsimula siyang maglakad patungo dito. Tinanong ni Wade ang lalaki tungkol sa pinakamalapit na gasolinahan para bumili ng bagong fan belt. Sinabi ng lalaki na dadalhin niya si Wade doon at si Carly, makanyang girlfriend, ay gustong sumama. Gayunpaman, ang natitirang bahagi ng grupo ay ayaw makaligtaan ang laro, kaya pinili nilang iwanan ang dalawa sa mga kamay ng misteryosong lalaki. Naghiwalay ang grupo at sina Carly at Wade ay dinala sa isang kalapit na bayan na tinatawag na Ambrose. Ngunit sa isang punto, sina Wade at Carly ay medyo naghihinala. Inanunsyo ng kakaibang lalaki na kailangan lang nilang magmaneho ng kaunti. Ngunit sina Carly at Wade na kinaiinisan na niya ay nagpumilit na maglakad mula sa puntong ito. Habang nangyayari ito, ang iba sa grupo ay natigil sa matinding trapiko at napagtanto na hindi sila makakarating sa laro sa tamang oras. Kaya naman, nagpasya silang bumalik na lang. Sina Wade at Carly ay naglalakad sa pangunahing kalsada ng nakakatakot na tahimik na bayan ng Ambrose. Sa isang punto, si Carly ay nakatanggap ng tawag mula kay Paige na nagpaalam sa kanya na ang iba pang grupo ay babalik sa kanilang campsite. Nakarating ang dalawa sa gasolinahan, ngunit walang nakitang tao doon, kaya nagpasiya silang maglakad pa hanggang sa makarating sila sa simbahan ng bayan. Habang binubuksan nila ang mga pinto, nakakakita sila ng serbisyo ng libing doon.
Hindi nagtagal, lumabas ang isang lalaki sa simbahan at nalaman natin na nagkataon na siya ang may-ari ng gasolinahan ng bayan. Ang kanyang pangalan ay Bo at sinabihan niya sina Wade at Carly na maghintay sa gasolinahan habang siya ay matatapos sa simbahan habang isinasagawa nila ang libing ng isang taong mahal niya. I reckon things will wrap up. Upang magpalipas ng oras, nagpasya ang dalawa na bisitahin ang House of Wax ng bayan. Pumasok pa rin sila sa kabila ng karatula na nagsasabing sarado ito. Ang dalawa ay nagsimulang mag-explore at tila namangha sa katotohanang literal na lahat ng bagay sa kanilang paligid ay gawa sa wax kasama na ang mga dingding ng gusali. Ngunit pagkatapos, nagsimulang matakot si Carly, ngunit ibinasura ni Wade ang kanyang mga takot at tiniyak sa kanya na walang dapat ikatakot. Habang si Wade ay lumabas upang hanapin ang figura, nagpasya si Carly na galugarin ang iba pang mga silid. Dahil nababaliw na si Carly, nagpasya silang dumiretso sa gasolinahan. Please, I just want to go. Sa kabilang panig ng kwento, ang iba pang grupo ay nakabalik na sa kampo. Si Blake na gustong mag-isa sa kanyang kasintahan ay hiniling kina Nick at Dalton na kunin ang kotse at sunduin sina Carly at Wade. Pagbalik kina Carly at Wade, nakarating sila sa gasolinahan. Gayunpaman, hindi mahanap ni Wade ang kanyang hinahanap. Biglang pumasok si Bo at ipinaalam sa kanila na iniimbak niya ang eksaktong fan belt na hinahanap ni Wade sa kanyang bahay. Pagkarinig nito, walang choice sina Wade at Carly kundi sumama sa kanyang bahay para kunin ang fan belt. Sa pagpunta doon, nagpasya si Bo na magkwento sa kanila tungkol sa House of Wax ng bayan na dati pala ay negosyo ng isang pamilya. Ang pangunahing artist ay si Trudy at ang kanyang anak na si Vincent ay sumunod sa kanilang mga yapak. Ang asawa ni Trudy, si Doc Sinclair, ay dating isang doktor sa malaking lungsod hanggang sa mawala ng lisensya dahil sa pagsasagawa ng ilegal na operasyon. Kaya lumipat ang buong pamilya sa maliit na bayang ito upang magsimulang muli at buksan ang museo ng wax na ito. Pagkatapos ay namatay si Trudy mula sa kanser sa utak at ang kanyang asawa na hindi nakayanan ay nagpasya na magpakamatay. Dagdag pa, mayroon silang 2 anak na lalaki na napunta sa mga foster home. Pagdating nila, humingi ng permiso si Wade na gamitin ang banyo habang nagpasya si Carly na maghintay sa loob ng truck ni Bo habang inalok niyang i-lift sila pabalik. Pagkatapos gamitin ang banyo, nagpasya si Wade na tuklasin ang isang kakaibang silid sa loob ng bahay na puno ng mga kakaibang bagay, kabilang ang isang medical na lisensya ng isang lalaking nagngangalang Victor Sinclair. Samantala sa labas, nagpasya si Carly na lumabas ng truck. Habang lumilingon siya sa paligid, may napagtanto siya. Nasira ang isa sa mga headlight ng truck. Ibig sabihin, ito ang truck na nakita niya at ng kanyang mga kaibigan kagabi. Napagtantong hindi sila ligtas, nagmamadali siyang bumusina ng truck. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng bahay at nagsara ang pinto sa likod ni Wade. Sa puntong ito na lumitaw ang isang misteryosong figura at hiniwa ang kanyang sakong gamit ang isang pares ng gunting bago siyang inipit at pinatumba. Si Carly na nagpapanik sa labas ay sinubukang tawagan si Paige para humingi ng tulong, ngunit hindi nasagot ang kanyang tawag. Sumugod siya sa loob ng truck at nagkulong sa loob na ikinagalit ni Bo. Nang napagtantong alam na ang totoo, pumasok si Bo at sinubukan siyang hilahin palabas. Sa kabutihang palad, nagawa ni Carly na lumaban sa pamamagitan ng paglilipat ng gear stick. Sinubukan ni Carly na magmaneho palayo, ngunit nakita niyang tumigil ang truck. Ang masaklap pa, nakita niyang nakatayo si Bo sa harap ng truck. Hindi pa rin sumusuko, tumakas si Carly sa likuran at tumakbo para sa kanyang buhay. Habang tumatakbo si Carly, si Wade na halos walang malay ay hinila palayo at inihiga sa ibabaw ng isang mesa. Ang wax sculptor na ang pangalan ay Vincent Sinclair ay nagpatuloy sa pag-iniksyon sa kanya ng isang paralyzing drug bago siya tinahi at inihanda para maging kanyang susunod na art piece. Sa wakas ay nakabalik na si Carly sa pangunahing kalye nang biglang bumukas ang lahat ng ilaw na parang otomatikong nakatakdang gawin ito. Pagkatapos ay nagpasya siyang tumakbo sa loob ng simbahan sa pag-asang makahingi ng tulong, ngunit nakita niyang hindi gumagalaw ang lahat. Hindi lang iyon, lahat pala ng ingay sa simbahan ay galing sa isang audio player.
Pagkatapos ay tiningnan niya ang prayer booklet at nalaman natin na ang bangkay na nasa loob ay walang iba kundi si Trudy Sinclair, ang ina ni Vincent Sinclair. Tulad ng iba pang wax figure sa silid, ang kanyang katawan ay maingat na napreserba ng wax. Pagkatapos ay narinig ni Carly ang mga yabag na papalapit sa simbahan at nagtago. Pumasok si Bo sa silid pagkatapos at tinukoy ang bangkay sa kabaong bilang kanyang mama. Sinimulan niyang hanapin si Carly at halos tumalikod na siya para umalis, ngunit pagkatapos nakatakas si Carly sa pagkakahawak niya at nakabalik sa labas, ngunit sa pagkakatawing ito ay nagawa niya itong maipit. Humihingi siya ng tulong ngunit walang tumulong sa kanya. Ngunit maaaring may pag-asa pa dahil sa wakas ay dumating sina Nick at Dalton. Bumaba sila ng sasakyan dahil hindi makadaan ang kanilang sasakyan sa mapatong landas. Dinala ni Bo si Carly sa basement ng gasolinahan at itinali siya sa isang upuan. Napansin ni Carly ang isang pulang sugat sa kanyang pulso na nagpapahiwatig na si Bo ang batang nakatali sa upuan sa simula ng pelikula. Nagambala si Bo nang dumating sina Nick at Dalton sa itaas. Hinawakan niya ang isang kutsilyo sa kanyang lalamunan at pinagbantaan siya na huwag magsalita ng anuman. Nagpasya ang dalawa na maghiwalay para hanapin sina Wade at Carly. Samantala, nagpasya si Bo na lagyan ng super glue ang mga labi ni Carly para pigilan siya sa pagsigaw ng tulong. Nang tuluyang umalis si Bo, sinubukan niyang humanap ng paraan para makawala. Sa ibaba mismo nila, si Carly na nakarinig sa boses ng kanyang kapatid ay nagsimulang sumigaw para humingi ng tulong, habang si Bo ay nagkukunwaring walang alam. Sa wakas ay humiwalay si Carly sa upuan at sinubukang ipasok ang kanyang daliri sa manhole sa pag-asang makikita ito ng kanyang kapatid. Gayunpaman, pinutol ni Bo ang kanyang daliri para manahimik siya. Pagkatapos ay nag-alok si Bo na tulungan si Nick na hanapin ang kanyang mga kaibigan, habang si Carly ay nagpupumilit na tanggalin ang sobrang pandikit sa kanyang mga labi. Sumigaw si Carly at tumakbo si Nick sa loob ng gasolinahan at nag-lock bago tumakbo pababa para iligtas ang kanyang kakambal. Sa kabilang panig ng bayan, pumasok si Dalton sa Wax Museum at nakita niya si Wade na nakaupo sa tabi ng piano. Sinubukan ni Dalton na tanggalin ang wax sa kanya, ngulit sa halip ay napunit ang kanyang balat. Kahit umiiyak si Wade at halatang nasasaktan, si Dalton na tila wala sa sarili ay patuloy na binabalatan ang kanyang muka. Tapos bigla na lang sumulpot si Vincent sa likod niya at hinabol siya. Nagawa ni Vincent na makorner siya, tinapos siya sa pamamagitan ng pagpugot sa kanya. Nang napagtanto ni Nick at Carly na nagpasya si Bo na umalis, ay magmadali silang bumalik sa itaas. Sinubukan ni Nick na tumawag ng pulis sa landline, ngulit di gumagana. Hindi rin sila makahingi ng tulong mula sa mga taong bayan dahil You don't get it. They're all wax. Everyone. ngulit may naaalala si Carly. Nang mahuli siya ni Bo, may isang matandang babae na nagbukas ng kanyang kurtina, ngulit nagpasyang isara itong muli. Nagpasya ang magkapatid na tumungo sa bahay ng matandang babae. Ang katotohanan ay ang matandang babae ay wax figure din. Sa kampo, sinusubukan ni Paige na makatulog nang mangyari ito. Bumagsak si Paige sa lupa at nakita si Blake na naghihingalo na may kutsilyo sa kanyang lalamunan. Bumalik siya at tumakbo sa kakahuyan kung saan nakakita siya ng isang gusali at nagtago sa loob. Biglang bumukas ang mga ilaw at kumuha si Paige ng isang metal bar. Sa kasamaang palad, napansin ni Vincent ang kanyang kinaroroonan kaya nagtago siya sa loob ng isang kotse. Nang may iwan si Vincent, ginamit niya ang pagkakataon upang subukang tumakas muli, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya pinalad. Pagbalik sa bayan, nagpasya si Nick na basagin ang salamin ng isang tindahan ng mga gamit sa pangangaso para makuha ang crossbow. Gayunpaman, pumasok sila sa loob ng sinehan at nagbalat kayo bilang mga miyembro ng audience habang hinahanap sila ni Bo. Napatamaan nila si Bo, ngulit hinabol pa rin sila at sa pagkakataong ito, napabagsak nila si Bo. Matapos malaman na walang amo sa shotgun, bumalik sila sa bahay ni Bo kung saan huling nakita ni Carly si Wade.
Pagkatapos ay pumasok sila sa loob at naghanap sa paligid. Pagkatapos ay nakahanap si Carly ng drawer na naglalaman ng mga artikulo sa pahayagan ng isang surgeon na nagsasagawa ng kontrobersyal na operasyon sa Siamese twins na maaari lamang nating ipagpalagay na sina Vincent at Bo. Buhay pa si Bo. Sinimulan niyang tanggalin ang mga aro na nakatusok sa kanyang katawan. Hindi nagtagal ay dumating si Vincent at nalaman natin na natatakpan ng wax ang kanyang disfigured na mukha. Tila si Bo na manipulative at isang bully ay ang naghihikayat kay Vincent na gawing wax figure ang mga taong bayan upang medyo mapanatili ang heritage ng kanilang pamilya. We still got a lot of work. Samantala, nalampasan sila ni na Carly at Nick at pumasok sa basement. Lingid sa kanilang kaalaman, ang nabuksan pala nila ay mga switch ng ilaw sa iba't ibang bahagi ng bayan. Napansin ito ni na Bo at Vincent sa itaas. Pagkatapos ay nakipagsapalaran ang kambal sa mga lagusan at natagpuan ang kanilang mga sarili sa workshop ni Vincent kung saan nakita nila si Dalton. Sa kasamaang palad, wala silang sapat na oras upang magluksa nang nagpakita si Vincent. Sinubukan ng kambal na labanan siya, hindi sinasadyang napaandar ang napakalaking wax melting stove sa proseso. Ibinuhos ni Nick ang isang kaldero ng wax para hindi sila sundan ni Vincent at umakyat ang kambal sa museo ng wax kung saan muli silang nakaharap ni Bo. No. Oh my God. Napakalakas pa rin ni Bo sa kabila ng katotohanan na siya ay tinamaan ng mga aro. Wala pang isang oras ang nakalipas. Nakipaglaban siya kay Nick hanggang sa masaksak si Nick sa hita at pagkatapos ay kinalaban niya si Carly. Pinaghampas siya ni Carly hanggang mamatay gamit ang baseball bat. Dumating si Vincent sa pinangyarihan at galit na galit nang makitang patay na ang kanyang kapatid. Umakyat si Carly at nagkulong sa kwarto. Sinundan siya ni Vincent at inatake siya. I heard you talking. You don't need to do this. You're not afraid. Dumating si Nick at itinulak si Vincent sa wax bed. Nagawa ni Vincent na maipit si Nick at naalis ni Nick ang maskara ni Vincent. Hinugot ni Carly ang kutsilyong nakasaksak sa hita ng kapatid at ginamit ito para saksakin si Vincent. Nahulog silang lahat nang bumigay ang sahig. Sa kanilang natitirang lakas, ang kambal ay bumutas sa dingding at sa wakas ay nakalabas sa natutunaw na gusali. Sa susunod na eksena, ang dating tahimik na bayan ay abala sa mga investigador ng pulisya at mga tauhan ng EMT. Nagpapahinga sina Nick at Carly sa loob ng ambulansya nang lapitan sila ng sheriff. Ipinaliwanag sa kanila ng pulisya na ang bayan ay abandonado sa nakaraang 10 taon, ngulit tila hinihila ng mga kapatid ang mga tao sa interstate at ginagawa silang mga wax figure. Nang ang kambal ay palayo na sa bayan, ipinaalam sa sheriff na ang pamilya Sinclair ay may 3 anak, hindi 2. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang bidyong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli!